150,000 pesos ang kailangan mo para sa panganganak ng nanay mong 40 anyos na iha. May mayoma siya at sigurado mangangailangan siya ng maraming dugo at lalaki pa ang bill kapag magdesisyon tayong gamutin siya. Yun ang sinabi ng doktor kay Emily nang kausapin niya ito sa loob ng opisina. Isang obstetrician si Doktora Epifania na inirekomenda sa kanya ng private hospital na pinagdalhan niya sa nanay niya matapos na sumakit ang tiyan. Ayaw niyang mapahamak ang ina niya, lalo na ang kaisa-isang kapatid niya na nasa tiyan noon. Pero saan siya magbubungkal ng mahigit 100,000 piso? Ni pang-almusal nga ay hirap sila dahil nagtitinda lang naman siya ng mga kakanin sa palengke tapos heto at may gastusan pa siyang 100,000. Diyos ko po. Matatag siyang babae sa kabila ng edad niyang 21 anyos. Subok siya ng buhay pero ngayon ay naiiyak siya. Wala siyang yaman, walang pera, walang bahay na maganda dahil tagpi-tagpi ang bahay nila na ilang metro lang ang layo sa tulay na kapag bumabaha ay kasamang inaanod ng malakas na agos. Nag-aaral naman siya, kaya lang ay hindi siya makatapos dahil patigil-tigil. Kung minsan ay nauunahan pa siya ng mga scholarship programs dahil wala siyang kapit. Wala siyang kapit kasi hindi naman siya tuko. Salamat po, Doktora. Basta, kayo na po ang bahala sa nanay ko at kapatid ko. Ako na po ang bahala sa pera. Matatag pa rin niyang sabi dito na mukhang naaawa sa kanya na tumingin. Tumango ito at ngumiti sa kanya. Nakakaasa ka. Tumayo siya at naglakad papalabas ng opisina. Kailangan niya makadiskarte ng pera para sa 2 yaman ng buhay niya. Kaya lang ay bumulwak ang galit niya sa lalaking naging ka-live-in ng nanay niya na matapos malaman na nagbubuntis ay galit pa ang demonyong iyon at lumayas na walang paalam. Tapos ang nanay naman niya ay iiyak-iyak. Ayan, sige, nay. Buka ka lang na buka ka na parang palaka. Para naman mukha kang buprag na nasobran sa himas kaya lumubo ang tiyan. Daldal niya sa nanay niya nang makita iyon na iiyak-iyak matapos na iwanan ng walang hiya na meron, sugarol na, lasinggero pa. Noong una, to responsible effect ang jablo at paligaw-ligaw sa ina niyang lukarit naman at nadala sa pa-beautiful eyes. Ano naman ang karapatan niyang humadlang? Hindi naman niya maibibigay ang kakaibang kaligayahan na gusto ng ina niya. Bata pa siya pero hindi siya bulag sa nakikita ng mga mata niya sa paligid. Nawala ang kainosentehan ng utak niya nang minsan na manguha siya ng saging sa sagingan at ibang saging ang nakita niya. Maitim na saging at may buhok. Ang taga-kabilang tulay na si Alpo na tagahuli ng suso sa ilog. Ang buset na yun ay pinatayo lang si Lupe na tagatinda naman ng gulay ng pako sa katawan ng saging at shoot na kaagad ang buwisit na pagkalalaki ni Alfon. Kakalipas sana siya ng takbo kaya lang hindi niya nagawa lalo na nang parang makita niyang naihibang ang babae na umaatungal na parang asong ulol. Curious na pinanood niya ang dalawa na kahit may mga saplot ay nakakapagtalik. Pero yun na ang una at huli dahil hindi na iyon nasundan pa ng kalaswaan. Napabukas siya ng hangin ng silipin ng ina niya sa labor room. Hindi siya nagpapakita sa ina ng kahinaan dahil ayaw niya makonsensya ang nanay niya. Mabait naman kasi ang nanay niya at lukarit nga. O sa ibang salita ay luka-luka. Wala naman itong sayad sa utak pero parang ganoon na rin dahil sobrang mabiro at walang pino. Kaya ang daming katsismisan, lalo kapag nasa palengke at nakikitinda ng isda o gulay o kung ano pa man na pwedeng itinda. Kaya nga yata lapitin ng lalaki kahit na medyo may edad na. Pero hindi pa naman matanda ang nanay niya, 42 pa lang at nabuntis pa. Napaiwas siya ng tingin nang parang namimilipit iyon sa sakit. Pipilitin daw kasi na mai-normal delivery dahil kapos nga sila sa pera. Sa government hospital niya lang sana dadalhin kaya lang ay nadiskubre nga na may mayoma kaya hindi pwedeng walang private doctor na mag-a-assist. Tumalikod na lang siya at hahanap siya ng paraan para magkaroon ng pera. Dapat ihanda niya rin ang sarili sa posibilidad na ma-CS ang nanay niya dahil sa katandaan at sa kondisyon. Hindi naman siya nagsisisi. Naniniwala pa rin siya na blessing ang lahat kaya aalagaan niya ang ina niya at kapatid kahit na gaano pa siya mahirapan. Diyos ko, tulong po. Hindi ko po kaya at desperada na ako magkaroon ng pera. Mahinang bulong niya na mapadaan siya sa chapel ng ospital at mapatitig sa isang imahe ni Jesus Christ na nakapako sa krus. Kung ano man ang mapasukan ko, sana po'y maging maayos pa rin ang lahat para sa nanay ko at kapatid ko.
Kahit sila na lang po. Padre Jesus, kahit wag na ako kasi binayaan mo na ako ng kagandahan at kagagahan. Sila na lang ang bigyan mo ng matanong buhay. Kailangan ko rin po yata ng gatas kasi mukhang tuyot na ang suso ni nanay. Mukhang wala na siyang sustansya kasi araw-araw na lang na ulam namin ay tuyo. Sana bigyan niyo po ng sabaw. Huwag niyo naman po lunurin ha kasi mahal ko yun. Nanubig ang mga mata niya sa kabila ng mga kalokohan na lumalabas sa kanyang bibig. Simula po nung kunin niya si tatay noong 9 years old ako, inalagaan naman ako ni nanay ng sobra at minsan lang naman po siya nagka-jowa. Huwag niyo po muna sanang kunin ang nanay ko sa akin kasi siya na lang ang meron ako at ang kapatid ko. God bless me po, Padre Jesus. Babay po. Nag-antanda siya ng krus at na flying kiss pa kahit na naiiyak siya sa bigat ng problema niya. Naniniwala siya na may paraan pa at naniniwala siya na mapupunta siya sa tamang daan. Iyon ang positivity ng isang Emily Salcedo na kahit nahikaw sa buhay ay swerte pa rin niyang itinuturing ang sarili niya dahil sa paborito niyang kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Tuloy-tuloy si Emily sa tagpi-tagping bahay na kanyang tiyahin sa isang remote area sa Maynila. Nabutan niyang nakahilata ang babae sa upuang kahoy at nakabukaka na parang isa rin palaka. Diyos mo naman, Tiyang Bebeng, mahiya naman kayo. Tumalikod siya dahil puwet ng lalaki ang sumalubong sa mga mata niya. Parang may mga pinigsahan pa ang walang hiya at pwede nang ipalit sa mapa ng Pilipinas sa mga markang nakaukit sa magkabilang pisngi ng puwet noon. Tutok niya ang noo habang nakaharap pa palabas ng pintuan. She could even hear the creaking sound of the wooden bench. Kasalukuyang may ginagawang milagro ang dalawa nang dumating siya. Sinasakyan ng lalaki ang tiyahin niyang hostess na wala namang humpay sa pag-arangay na parang mamatayang pusa. Ikaw itong susumpot ng walang paalam tapos ako mahihiya. Aba Emily, umayos ka. Oh Diyos ko, sige pa. Sermon pa ng tiyahin niya habang patuloy ang pagtunog ng upuan at maya-maya ay nasundan ng ungol ang salita noon. Pakiramdam niya ay namula siya sa hiya. Anong swerte nga naman ang buhay niya na ganoon pa ang inabutan niyang eksena. Aba, dahil pa niyang nasa porn site sa tindi ng posisyon ng dalawa. Tila wala namang pakialam ang lalaki na sige lang yata ang bira habang nakatalikod siya. Ano na? Hindi pa ba tapos tiyang? May kailangan ako sa'yo. Napapakamot na martian niya sa may labas ng pintuan. Nagsisex tapos hawal-hawal lang ang pinto. Libre silip lang. Pero wala siyang magagawa dahil sanay na ang tiyahin niya sa ganoon. Nagkaisip na siya ay reyna na ng mga pokpok ang tiyahin niya na hindi naman totoong kapatid ng nanay niya. Ampon lang ang ina niya nang mapulot iyon mula sa naaksidenteng jeep at inalagaan ng mga totoong magulang ng tiyang Bebeng niya at tiyang Lydia. Parehas na hostess ang dalawa. Ang tiya Bebeng niya ang napipirmi sa isang club at ang tiya naman niyang si Lydia ay parang tinalo isang babaeng tagapagtinda ng tahong sa araw-araw noong paglalakwat siya para ialok ang sarili sa kung sino naghahanap ng aliw. Kung sa pamilyang pinagmulan ay baka masasabi ni Emily na isinusuka sila ng madla. Walang matino sa mga tiyahin niya na kahit kulubot na ang mga petchay ay ibinebenta pa rin ng mga sarili para lang makatawid sa pang-araw-araw na buhay. Ang nanay lang niya ang hindi tumulad sa dalawa dahil matino naman iyon kahit na paano. Huwag kang maingay at nasisibol ako. Sabi pa ni Bebeng kaya nairolyo ni Emily ang mga mata. Diyos ko, Padre Jesus, patawad po sa kakatihan ni Tiyang. Anong nasisibol? Tae lang na hindi lumalabas? Hindi niya alam kasi wala naman siyang alam sa pakikipagtalik. Inosente siyang totoo kahit na ba napapalibutan siya ng mga taong makakati. Wala kasi siyang pakialam sa mundo dahil busy siya sa mga pwedeng mapagkakitaan katulad ng paglalabada para may pambaon sa eskwela at pangkain silang mag-ina. At siguradong magagalit ang nanay niya kapag nalaman na pumunta siya sa tiyahin niya. Kaya nga pilit siya noong itinira sa may distansya dahil ayaw ng ina niya na mamulat ang mga mata niya sa mundong ginagalawa ng mga hostess niyang tiyahin. But now, she has no choice. Hindi naman siya mag-hostess. Magtatanong lang siya na baka may maitutulong naman ang dalawang kapatid ng nanay niya sa panganganak noon. Humakbang siyang papalayo ng konti para huwag masibol ang tiyahin niya. Inay?
Natakpan niya ang mga tenga ng parehas na umatungal ang dalawa. Lumayo pa siya at naupo sa may ilalim ng punong bayabas. As much as possible, she's trying to calm down. Ayaw niyang iniisip ang problema pero kapag sumasagi sa utak niya na buhay ng nanay at kapatid niya ang nakataya, naiiyak siya. Matatag siyang babae at pinatatag siya ng panahon. Bata pa lang ay natuto na siyang kumayod para sa kanilang mag-ina at hindi niya iyon pababayaan, lalo pa ngayon na medyo may edad na. Napalingon si Emily nang marinig na parang lumabas na ang lalaki at nagsisintron pa ang damuho sa may pintuan. Napatanga iyon sa kanya at kaagad na hinagod siya ng tingin saka ngumisi at kumindat. Naku, sigurado kapag nagkita ulit sila ng lalaki ay puwet nito ang maalala niya na mukhang tinatakan ng mapa. Pairap niyang inismira ng lalaki at ibinalin ang tingin sa ibang bagay. Ano na ang tiyahin niya? Pipili na lang ng lalaki, bukod sa may mapa na, ang pangit pa at ang tanda. Parehas na ang dalawa na mukhang 2 dekada na lang ipapasok na sa nicho. Emily! Tawag na ng tiyahin niya kaya lumingon ulit siya sa may pintuan. Nakita niyang nagharutan pa muna ang dalawa habang pakapa-kapa ang walang hiya na meron sa kulubot na pechay ng tiyahin niya. Ano ba? Naitirat niya ang mga mata ng parang teenager na humagikik ang matandang babae. Tinalo pa siya sa kalandian. Tiyang bilis na nga! Naiinis na napapapadyak siya. Umismid pa ang babae at saka ibinaba ang palda. Nagpalda pa. Wala din namang tinakpan. Ano bang problema mong bata ka at napasugod ka pa sa kalagitnaan ng pagpapasarap ko? Baling na nito sa kanya matapos na ipagtulakan ang lalaki na paalis. Lumapit na sa kanya ang tiyahin na naupo sa may tabi niya. Si nanay. Sagot naman niya. Manganganak na at malaking perang kailangan ko. She added worriedly. Natural. Alam mo naman na magastos manganak. Buti ako'y menopause na. Anito na pinagmamasta ng mukha niya. Tiyang, baka naman may alam ko mauutangan ng 150,000. Tumulis ang mga labi ni Emily, pero napahawak ang matandang babae sa upuang kahoy na para bang mahuhulog ito sa kinaupan. Bakit naman ang mahal? Ginto ba ang gunting na igugupit sa puwerta ni Carla? Hindi, tiyang. May mayoman si nanay. Kailangan niya na maraming dugo kapag nanganak siya. Kung ipipilit niyang mag-normal. Hindi ko alam kapag cesarean, baka mas mahal pa. Tulungan mo ako, tiyang. Baka naman may alam ka mo utangan ko. Hinawakan niya ito sa braso. Kita niya ang awas sa mga mata ni Bebeng pero umiling ito. Anong ikukulateral mo? Lahat ng utang ngayon ay dapat na may nakaprenda. Wala naman tayong yaman. Kaluluwa lang at puri ang pwede natin isanla. Ayoko naman na isanla mo ang iyo. Mabuti sana kung may tatanggap pa sa akin para sa ganyang halaga. Kaya lang kahit yata bumuka ka pa ako sa harap ng customer, hindi ako pa utangin ng 150,000. 150 jug-jug. Baka pwede pa. Napahagikik siya sa kalukuhan ng tiya niya. Sa ospital, bakit hindi pa biyakin? Tumingin ulit sa kanya ang babae. Nasa private na hospital, Chang. Sa Santa Lucia Medical Hospital. Nagla-labor. Hindi nga ako nagpapakita kasi umiiyak kapag nakikita ako. Binigyan niya pa raw kasi ako ng pasanin. Kaagad na parang naluha siya. Hindi naman niya iyon iniisip. Kulang pa iyon nakabayaran sa 9 na buwang pagdadala ng nanay niya sa kanya sa loob ng tiyan noon at sa pag-aalaga sa kanya noong bata pa siya para umabot siya ngayon ng 20 anyos na wala ni gahiblang galos. Pupuntahan ko at babantayan ko. Yun na lang may tutulong ko. Emily, wala naman akong pera. Kita mo naman na kahit saan na lang ay tumitihaya ako para lang may makain sa araw-araw. Wala naman akong alam na mauutangan. Si Mamang Lucifera sana. Kaya lang ayoko dahil sa ganda mong yan na kahit luma ang damit mo ay dinaig mo pa Encantadang isunumpa sa Encantasia. Hindi ka noon pakakawalan. Siguradong mawawala ang kainosentehan mo. Sinilip nito ang mukha niya. Wala ka pang boyfriend? Wala pa bang tumutusok sa'yo? Umiling siya. Wala, tiyang. Uunahin ko pa ba yan eh. Busy ako sa paghahanap ng pambaon sa eskwela at sa pang-araw-araw namin ni nanay. Hindi ko nga alam kung paano. Ayoko sana na itira ang kapatid kong baby sa may gilid ng tulay dahil delikado kapag tumataas ang tubig. Kaya lang sana naman ako hahanap ng pang-upa sa magandang apartment. Studio type, 4,000 ka agad. Paano pa? Hindi naman ako makapag full-time. Yaya kasi nag-aaral ako at nagsusungit pa ang mga amo ko. Pinagsasilosan na ako parati ng amo kong babae. Ay, wag talaga. Baka mamaya gasain ka pa. At ikaw pa ang mabaligtad sa huli.
Napatitig siya sa mukha ng tiyahin niya. Desperada na talaga siya at kailangan niya ng pera. Tiyang, saan makikita ang Mama Lucifera mo? Biglang napatayo ang matandang babae at pinakatitigan siya. Diyos mo, Emily, huwag na huwag mong gagawin ang balak mo. Papapatay ako ni Carla kapag pumasok ang pokpok. Huwag ka na gumaya sa amin ni Lydia ng mga uwak na mababa ang lipad. Serbo dito sa kanya. Ito naman ang gusto niya sa mga ito. Palagi lang na binibiro ang ina niya na ibebenta siya sa club pero sa loob naman ay hindi iyon totoo. Ayaw na mga ito na tumulad siya sa mga uri ng trabaho ng dalawa na dahil sa kawalan at kahirapan sa buhay ay napipilitan na kumapit sa patalim. Noon, hindi niya maintindihan ang rason kung bakit ganito ang trabaho ng mga tiyahin niya. Pero nang lumaon na nagkakaroon siya ng mga kaklase na nagbebenta ng aliw kapalit ng pangmatrikula, nakuha na niya ang dahilan. It's easy to earn money though the work is dirty. At hindi siya nang huhusga at itinatanong kung bakit ganoon ang mga trabaho ng tiya niya at ng iba niya mga kaklase. Sa mundo na mahirap at marumi, ano pa nga ba ang tamang gawin ng mga katulad niyan dukha kung ang lahat naman ay umiikot sa kayamanan at pera? Minsan napapaisip siya kung ang mundo ba talaga ay ginawa para sa mga katulad niyang may hirap pa sa daga o para lang sa mga mayayaman. Pero mukhang oo naman. Hindi lang yata magka-level ang mga estado sa buhay at kapag dukha, asahan na mas lalo pang naaapi. Bumuntong hininga siya. Patawarin siya ng nanay niya pero wala na siyang paraan para makakuha ng pera. Hahanapin niya ang Lucifera na iyon dahil alam naman niya kung saan nagtatrabaho ang tiya bebeng niya. Noon na kabataan pa nito ay nandoon ito sa pinaka-base pero nang tumanda na ay dinala na sa mga club na kahit sino lang ang nagte-take out. Naalala niya noong bata pa siya at parang 25 pa lang ang babae. Tumitiba ito ng pera dahil hindi pa raw gaanong gamit. Ngayon wala na. Siguro, paminsan-minsan ay tama na lang na pangkape. Isa lang nanay. Isang lalaki lang kapalit ng buhay mo at nabibi bunso ko. Hindi na ako babalik. Ibebenta ko ng virginity ko para sa 150,000 mo. O gagawin ko ng 200? Parang hindi na siya makalunok. Naisipin pa lang iyon. Kung kapalit ng kaligtasan ng mga mahal niya ay ang pagbukaka niya sa loob ng 3 araw o 1 linggo man, papayag na siya. Wala siyang hindi gagawin para sa mahal niyang nanay at lalaking kapatid. Isa lang naman, pagkatapos ay hindi na siya uulit. Kung darating man ang araw na makakapangasawa siya at isumbat sa kanya na hindi na siya virgin, at least may maganda siyang rason. Hindi naman niya basta ginawa lang para sa sarili niya. Magkano ba ang kailangan niya talaga? Bukod sa ganoong halaga ng pera ay may bibigay naman daw ang PCSO na 7,000. Kaya lang kapag nanganak na ang nanay niya, sigurado sakalang siya pwedeng pumila doon sa PCSO. Tiyang, ikaw na magbantay kay nanay. Huwag mong iiwan ha. Basta kung anong sabihin ng doktor, oo ka lang ng oo at ako nang bahala sa pera. She's determined and no one could even stop her. Kahit na nagmamakaawa niyang puri ay hindi niya papansinin. Teka, saan ka kukuha, Emily? Takang habol tanong ng tiyahin sa kanya pero halos tumakbo siyang papaalis. Hahanapin niya ang Mama Lucifera ng tiya bebeng niya bago pa magbago ang isip niya. Basta, huwag mong pababayaan si nanay at ang baby bunso ko ha. Kumaway siya sa tiyahin na nakahabol sa kanya ng tingin. Napaluha siya pero mas matatag pa kasi sa Statue of Liberty ang determinasyon niya. Hindi siya pwedeng magpaalam dahil hindi papayag ang babae. Isasekreto na lang niya at siya lang ang makakaalam at ang Lucifera na iyon at ang lalaking makakabili sa kanya. Presyong pang 200,000. Take it or leave it. Kevin is looking at the woman who is sitting opposite to his seat. He's quite bored while hearing this new aspiring trainee sample presentations. Wala naman doon ang atensyon niya kung hindi nasa babaeng kaharap niya, bata at maganda. Ito ang tipo ng babaeng mukhang handang kumapit sa blade ng kutsilyo para lang makapasa sa OJT. Yes, he's personally conducting the on-the-job training of those college students who wanted to grab the opportunity to be trained inside his multi-billion company. And of course, not to count his secret filthy business, trading women for a big amount of money.
Nasa front row, malamang ang magandang kumpanya niya na humahawak ng mga hindi mabilang na artista at ang kanyang hindi mabilang na sanihan, recording studios at ang pagiging producer niya at pagmamayari ng pinakasikat na production company na kahit Hollywood ay bumibida. Inip na bumuga siya ng hangin, inaantok na siya at kailangan niyang magising. Everybody, out! Except for this lady in front of me. Break na muna tapos after 10 minutes, we'll resume. Maotoridad na utos niya sa mga estudyante na napangiti sa babaeng kaharap niya. Kanina pa rin naman kasi tingin ng tingin sa kanya kaya magkasubukan na nga rin lang kung hanggang saan na kaya ikapit basta makuha lang ang pwesto bilang isa sa mga OJT. Nang makalabas ang mga tao ay kaagad niyang sinalubong ng titig ang babae. Drop your cellphone on the table. Utos niya rito na kaagad naman na kinalkal ang bag at saka inilabas ang isang itim na 1+5 na gadget. Nice, hindi nahuhuli sa updated version ng cellphone. Kahit paano ay latest model pa rin naman. Virgin or not? He seems so upfront but he doesn't care. He's interested with a girl and no one can stop him. Tumunga nga ang babae sa kanya pero ngumisi siya. Come on, a virgin woman wouldn't look at me like how the way you did. Don't give me bullshit. Answer me quickly so we can start the test. Are you even aware that the president of this company is as dirty as a man whore? Not a virgin anymore. Sagot nito at nakatitig sa mukha niya. He stood up. Follow me. Anya sa babae na kaagad naman ang sumunod sa kanya at iniwan ang gamit. Binuksan niya ang secret room na nasa kabilang side ng presentation room. Napanganga ang babae na makita isang kama. You have 3 seconds to decide if you will back out or not. Pumayag ka? Ibibigay ko sa iyo ang kailangan mong pwesto bilang trainee sa kumpanya ko. I am physically attracted to you and we'll have a bargain. If you let me taste you, you'll have what you want. Saglit niyang nilungan ang babae na nakatitig sa pang-upo niya habang kumukuha siya ng condom sa cabinet niya. May CCTV ba? Mr. Sconde? None. You can check the whole place. I am not a stupid idiot who will try to watch myself banging a woman from behind or while making her scream. Well, that's a lie. Because the truth is, hindi lang basta CCTV ang meron. May mamahaling camera na nakatutok sa kabuuan ng kwarto at kapag wala na ang mga babae, makikita na niya kung paano niya pinasigaw ang mga iyon gamit ang kanyang pagkalalaki at kanyang katawan. Time starts now. 1? Yes. Agarang sagot ng babae. Kahit na walang OJT. Umisi iyon kaya napaangat ang mga kilay niya. The woman drew closer to him and clung her arms over his nape. You're so handsome and it's a pleasure to get intimate with you. Dinampian siya nito ng halik sa labi pero hindi ganoon ang isinukli niya. He kissed her victoriously and immediately slid his hands on her buttocks, squeezing each butt cheek handfully. Now, that's what Govin calls presentation, and not those stupid lousy reporting in front of his dickhead. But before he can even hold the woman's skirt, there's a buzz at his door. Tom, uminit ang ulo niya. Walang ibang nakakaalam sa secret room niya na konektado din sa mismong opisina niya kung hindi ang kanyang ama. Now, he's hearing a buzz, and it means only one thing. Nasa labas ang ama niya at may kailangan sa kanya. Masama ang tabas na mukha na naglakad siya papunta sa pintuan. Ngiti ang sumalubong sa kanya galing sakay sa isa niyang ama na hindi niya magawang kausapin ng matagal kahit na mahal naman niya. The students are waiting outside the presentation room's door. Son, what hidden agenda do you have inside your secret room at this minute of the day? Sumilip ang ulo ng matanda sa pinto at saka ngumisi. Sorry to interrupt, but I guess you gotta open up the door and just bring the woman somewhere else later. Gavin pursed his lips. I'll be out in a minute. What do you want, Dad? Hindi ako uuwi ngayong gabi. May babae akong kikitaan sa isang striptease club natin. Does Erica know? Umarko ang mga kilay niya sa ama pero ipinaypay lang nito ang mga kamay. She will not mind. Bigyan mo yun ng pera, tatahimik na iyon. Lalo siyang nagtaka. Bakit ganito ang tono ng ama niya sa babaeng minamahal nito ng sobra noon? And to his surprise, his father never said anything like that before. Tahimik ito tungkol sa buhay may asawa. What do you exactly mean? Usisa pa niya. Nagkabit balikat ang matanda. Simple lang.
pera ang gusto niya na pang shopping. Tapos, umiling pa ito na tila ba may naalala tapos maya-maya tinapik ang balikat niya. I gotta go, son. Magwi-withdraw pa ako ng pera. I need to pay this woman 200,000 pesos. Ikaw nang bahala. I love you, son. Niyakap siya nito at tumangulang naman siya. Take care, Dad. Oh, I will. Iinom pa ako ng pampatayo. Humalakak iyon habang papaalis kaya napangiti na lang siya. Hobby niya yata ng ama niya ang mangolekta ng babae. He wonders if his dad can still perform well. Baka naman himas na lang ang kayang gawin ng ama niya at kaligayahan na lang siguro na may makita na mga magagandang babae at nahihipuan. And who's the lucky woman tonight who will hand 200,000 pesos in exchange for sex? He doesn't know. Malamang nabaguhang berhen dahil alam niya na ganoon ang presyuhan sa club kapag walang experience ang babae. Mura pa nga iyon. Baka naman nauto ni Lucifera. And poor woman too. Wala na makakatakas sa mundong iyon. Kung noon, nakakapagpalaya sila ng babae, ngayon ay hindi na. Diretso na sa bentahan ang mga hindi na inosente. At sa laki ng offer na kung minsan dolyar pa, hindi na tumatanggi ang mga iyon. Earning money is easy and it's the game of life. Hindi naman nila pinipilit ang mga iyon na magtrabaho sa kanila dahil kusa na lang na lumalapit at kumakapit sa patalim dahil sa kakapusan sa pera. The world is like a big ecosystem for him. Maswerte pa nga ang mga dukha na kahit paano ay may nakukuhang pera sa lupit ng mundo na umiiral ay kwarta at yaman. Nagkataon lang na sila ang may-ari ng mga striptease clubs pero wala naman silang dapat na ikakonsensya. Nawala na ang konsentrasyon niya sa iniisip na pagpapalipas oras sa babaeng estudyante. Siguro ngay iuwi na lang niya sa kondo niya na hindi na mabilang kung ilang babae na ang napunta doon. Get out! I'll see you later. Tila balawalang utos niya sa babae na parang masama pa ang loob pero hindi niya pinansin. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang pinagkakatiwalaang tauhan. Kailangan niyang pasundan ng ama niya. Parati niya iyong ginagawa dahil nga matanda na ang lalaki. Sunod-sunod na ang hilab ng tiyan ng nanay mo. Nasaan ka na ba, Emily? Hinahanap ka at hindi na ito tumitigil sa pagpalaho ng iyak. Sasapakin ko ng nanay mo kapag hindi ako nakapagpigil, ha? Bilis na, umuwi ka na. Napangiti si Emily sa kabila ng pagtulo ng luha niya matapos nabasahin ang text message. Opo, Chang. Basta, isigin niyo na si nanay at tanungin niyo na rin kung magkano ang aabutin ng pagpapagamot. Ako na bahala. May pera na ako. Uuwi na ako bukas. Yun ang reply niya saka siya tumingin sa salamin. Nagtagumpay siya at ngayon ay nakikita niya ang sarili na nakabra at panty lang. Gandang-ganda sa kanya si Lucifera na natagpuan niya kahapon sa bahay, hindi kalayuan sa Clark Air Base kung saan nandoon din na isang executive striptease club. Na nang pumasok siya kahapon ay hilera ng mga babaeng nakapanty lang ang mga suot. Ang babata ng mga iyon at ang gaganda. Nasa ibaba ng stage ang mga lalaki na karamihan ay may lahi at berde ang mga mata. Tinanggap kaagad siya ni Lucifera at may tinawagan iyon sa cellphone. Inuhanan siya ng litrato at kinontrata niya na 200,000 ang gusto niyang kabayaran. Mga isang oras ang lumipas ay nakatanggap siya ng balita na may nakabili na sa kanya at payag na sa 200,000 na bayad sa isang gabi lang. Isang katok sa pintuan ang nagpapahid sa kanya ng luha niya bago siya lumingon. Akin ang cellphone. Iiwanan mo sa akin iyan. Anang bakla sa kanya. Sumunod ka sa akin at may uutos daw sa'yo, si Mama El. Tumango siya at ibinalot ang sarili sa isang roba. Sumunod siya sa bakla at papalabas sila ng club. Doon sila napunta sa may gilid ng bahay ng Mama El at may isang itim na kotse doon na nakaparada. Bakit, Mama El? Tanong niya sa babaeng naninigarilyo habang nagbibilang ng pera. Sa ibabaw ng hood ng sakyan ay may bag na itim. Leather iyon sa tingin niya at mukhang puno ng laman. Dalhin mo ito sa room 606 at may kakatok doon na tao. Anak na makasama mo. Ibibigay mo ito doon at huwag na huwag mong bubuksan, ha? Sa matanda ito at sa'yo, inihahabilin dahil may pagkaulyanin na. Mahigpit na bili ng babae. Ulyanin? Di ba nakakahiya? Alam ng anak ang gagawin ng ama niya sa akin? Sagot naman niya. Hindi, wala naman iyong pakialam. Basta ibigay mo ito, ha? Tumango siya at tinanggap ang bag. Sige na, isalang mo na yan at nandyan na sa Senyor Abelardo. Senyor Abelardo? Matanda nga. Matanda na ang bumili sa kanya at ulyanin pa.
Diyos ko. Yakap ang bag ay naglakad sila ulit ng bakla pabalik sa club. Puno pa rin ang kaba ang dibdib niya pero ito na ang pinakahihintayin niya. Bukas ay may pambayad na sila sa ospital at may papagamot na niya ang ina at baka may panggatas pa ang baby bunso niya. Hindi na niya iniinda ang kahihiyan, basta ang mahalaga ay mailigtas niya ang mga mahal niya. Saka na lang niya pagsisisihan kapag nakonsensya na siya. Kinuha ng bakla ang bag at ang cellphone niya nang makapasok sila sa dressing room. Bukas mo na makukuha ang cellphone mo. May password naman yata ito. Anito sa kanya habang hinuhubad ang roba niya. Meron. Napalunok na siya hanggang sa hawakan siya nito sa siko at hinila siya sa may maliit na pintuan papalabas ng stage. Nag-iisa sa unahan sa harap ng stage ang lalaki magbabayad sa iyo. Bulong na bakla sa kanya kaya tumango ulit siya. Ang hindi niya napaghandaan ay nang itulak siya nito papalabas sa stage at tumambad sa mga mata niya ang tila mapupulang ilaw at mga lalaking ang lalaki ng ngisi habang nakatingin sa mga babaeng halos hubad sa entablado. Tumulo ang luha niya pero pasimple niyang pinahid. Tinumbok kaagad ng mga mata niya ang sinasabing lalaki na nakabilis sa kanya at nasa pinakaunahan nga iyon at nakangiti sa kanya. The star of the night, sold for 200,000 pesos. Missy! Umere ang boss ng bakla sa lahat ng speakers at natutok sa kanyang spotlight, kaya nagpalakpakan ang mga lalaki. Gusto ni Emily na panawan ng ulirat pero anong karapatan niya? Yun ang pinili niya kaya dapat tatanggapin niya ng bukal sa kalooban. Tumingin ulit siya sa mukha ng matandang lalaki at puting-puti ang buhok at maganda ang kulay ng balat. Parang hindi naman pagnanasa ang nasa mata ng matanda kung hindi awa, kaya mas lalo siyang nahabag sa sarili. Humawak iyon sa dibdib at parang lumunok ng laway pero agad din na ibinalik sa kanyang atensyon. Parang lolo na niya ang matanda kung tutuusin pero walang lolo-lolo sa taong gustong umiskur. Baka guno-guno lang niya ang nakikitang awa sa mga mata ng matanda. Narinig niya na ito ang may-ari ng club at sana lang ay ambunan na lang siya ng kaunting kabaitan sana kahit na binili na siya nito. Sana naman ay huwag siyang hambalusin ng latigo katulad sa mga napapanood niyang pelikula sa TV habang pinagsasawaan ang mga biniling babae ng mga mayayaman na may hilig na tumikim ng mga iba't ibang laman ng babae. Ilang na ilang si Emily nang pumasok sila sa isang limousine kasama ang matandang lalaki na gwapong-gwapo pala sa malapitan kahit ang tanda-tanda na. Hindi yata ito tipikal na taong may edad na amoy matandang kabayo. Mabango ito at mukhang mabait. Sumiksik siya sa pinakagilid ng sakyan at itinabingi ang mukha para itago. Don't be afraid. I am harmless. Anang matanda sa tabi niya nang makaupo. Naramdaman niyang umuusad na ang sakyan kaya pumikit siya. Anong pangalan mo ulit, anak? Anak? Di kawasa ay napatingin siya sa nakangiting matanda na hawak ang dibdib. Emily po. Sagot naman niya habang patagong inaaral ang mukha ng lalaki. Pretty name. Ngumiti lalo ang matanda. Tell me, bakit mo ito pinasok? You're very young. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral po. Patigil-tigil. Mga anak nanay ko at kailangan ko siyang ipagamot pagkatapos. Wala kaming yaman. Wala po kaming titulo na lupa na pwedeng isanla. Ang meron lang kami ay kaluluwa na pwedeng isanla. Seryosong sabi niya at naluluha pa ang mga mata dahil sa awa sa sarili.